basing on the investigation of the PNP, yung 8 million na utang niya ang pinakadahilan. Mag-wave na tayo ng bank secrecy. Ilabas na natin lahat ng mga sali natin. Kasi tinatago eh. Opo. Try mo, pumunta ka sa Secretary General Mm. ng Congress at humingi ka ng kopya ng SALE ng kahit sinong kongresista. Oo. May magbibigay ba? Wala. Pero siyempre, walang kaduda-duda naman na talagang ang buong akala ni Bangag kapag naisang publiko niya, madadawit o madidiin na si VP Sara sa charge ng graft and corruption. Magandang hapon po sa ating lahat at heto na po, no, pag-usapan natin una itong pinabuksan ni Bongbong Marcos itong tax filing dito ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, no, seryoso na talaga si Bongbong Marcos na ididihado niya si VP Sara dito sa impeachment kasi po natataranta na sila sa magiging mangyari sa 2028. Yan ang katotohanan. Atin po niyang himay-hibayin through this reaction video dito ni Attorney Harry Roque, kung saan pinag-usapan niya dito itong BIR tax ni VP Sara at ang bank records ni VP Sara. Tama lang ba na ang isang Pangulo ng Pilipinas, siya pa yung unang nagpapabukas dito sa mga bank records ni VP Sara? Pong kayatang sablay. Di ba? Sablay. Kasi siya lang ang may karapatan niya na gagawin yan. No? Hindi naman yan bubuksan ng BIR at itong mga bank records na ito kung hindi utos ng Pangulo. Kasi siya yung pinakalas dyan eh. Okay? Yan ang point dyan. Pero ang tanong, nung panahon na si Leni Robredo ay pinapapa-impeach ng House of Representatives, hinaharangan yan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi ayaw niyang pamumulitika. Ayaw niya na huminto si Leni Robredo sa kakikriticize kay Duterte kasi demokrasya eh. Pero itong Bangag na ito, ibang-iba. Ibang-iba talaga. Ayaw magpa-criticize. Mamaya pag-usapan natin yan. At heto po, pag-usapan rin natin itong latest updates ni Mima Alicia, yung vlogger na natigok. Okay? Na halos gagawin pa nila ng na santo. Bumisita si Trillanes, bumisita si Hontiveros, bumisita pa si Tulfo. Kung saan natuklasan ng mga taga Philippine National Police na ang dahilan pala sa pangyayari niya ay sobrang lumobo po ang kanyang utang. Yun pala. Yun po ang dahilan. Kaya yung mga vlogger ni Bangag dyan, wag nyong i-connect ito sa mga DDS at wag nyong i-connect ito kay VP Sara. Okay? Malinaw? Mismo ang PNP na ang nakakadiskubre na ang motibo pala dito ay yung malaking utang niya. Ay, nako. Tapos gagawin pa ninyong santo, ha? At last but not the least ng ating pag-uusapan ay patungkol po dito kay Ping Lacson, na kung saan binabanatan siya kay Attorney Topacio. Binabanatan siya dahil ito kasing si Ping Lacson, ang style nito, kapag siya ang bumabanat, okay lang sa kanya. Pero kung re-resbakan siya at babanatan siya, magagalit. Ay nako. Kaya nga sabi ni Attorney Topacio na kung kaalyado ang imbestigahan, hinaharang, galit na galit. Si Lacson, mahilig si Lacson yan. Kapag kakampi ka agad ng kanyang mga, like for example, doon sa nangyari kay Soto, di ba? Nabanggit ng mga 18 ex-Marines itong si Soto. Tagapagtanggol si Ping Lacson. Hay nako. Ano na ba ang nangyari sa Pilipinas?
Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan sa mga nanonood ngayon, paki-like at saka paki-share itong ating vlog para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV at kung nagugustuhan ninyo ang ating talakayan, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan sa YouTube, okay? At kung nakasubscribe na kayo dito, maa-update kayo sa mga trending natin ng mga balita, mga breaking news patungkol po sa impeachment trial ni BP Sara at kay former President Duterte. Kaya subscribe na po tayo, okay? At bago ang lahat, bago natin ito sisimulan ay gusto kong magpapasalamat at mag-shoutout dito sa mga loyal na laging mga nanunood. Not only mga loyal but yung mga gustong magpa-shoutout ay atin pong isin na shoutout dito, no? Kasi as promised, kung kapag kayo magko-comment ay papansinin natin yan. Pitsay, ayan si Pitsay. Hi Donmar TV, always watching you from Las Vegas. Ang ganda-ganda dyan, ma'am, sa Las Vegas. Ang ganda-ganda. Ay, sa mga kababayan natin, mga Pilipinos dyan, sa Las Vegas, shout out po sa inyo. Headed by Ma'am Pitsay. Ayan. Delia Lovino. Ayan. Lagi ito nanonood si Delia Lovino dito eh. Donmar, pa-shout out naman po kami dito sa Bicol. Ayan. Sa mga kababayan natin dyan sa Bicol, shout out po sa inyo. Ma'am Delia, thank you po. Si Ma'am. Oh, grabe naman ang pangalan niya. Si Ma'am lang talaga. Good morning, Donmar from USA. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Amerika, mga Pilipino dyan. Hello, shout out po sa inyo, Ma'am. Ang ganda-ganda ng mga lugar nyo dyan. Malamig ba sa Amerika ngayon? Mainit. Ma'am, thank you. Mary Buko. Lagi itong nanonood si Mary Buko dito. Hello, Donmar. Good afternoon sa iyo. Watching from Romania. Meron naman talagang taga-Romania. Marami bang mga Pilipino dyan sa Romania, Ma'am Mary Buko? Mary Buko, maraming salamat. Good afternoon rin sa inyo. Yan, sa Romania, no? Maraming mga Pilipino siguro dyan. Laura Manzen. Ayan. Watching from Germany. Ayan, taga-Germany naman ang nanonood. Ma'am Laura. Hello po, Ma'am Laura. Thank you. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Germany. Ayan. Sara Datuon. Ayan. Sir Donmar, always watching lang dito ng news mo from Abu Dhabi. Ayan. Shout out sa mga kababayan natin sa Abu Dhabi. Ayan. Ma'am Sara, thank you. Sara Datuon, thank you po sa inyo. At mabuhay po kayo dyan. Ayan. Okay. Sa mga yung mga nagtatanong sa akin, Donmar, saan ba tayo, malamig na malamig o kasi nilagyan ko ng yelo, yung ice cube ba, galing sa refrigerator, tapos malamig. Yan, nilagyan ko mga around kahapon ng mga 5 p.m. kahapon. Hanggang ngayon, malamig pa rin. Tingnan natin, buksan natin. Ang lamig. Yan Yeah, ito po yung ginagamit ni Vice President Inday Sara Duterte. Sa mga nagtatanong dyan sa comment section, ayan yung link ililink ko talaga. Dyan kayo bumili sa link ko para naman may commission tayo. Kapag every time na bumili kayo, may 20 pesos, 30 pesos ako. Di ba? At least, nabubuhay tayo sa tawag dyan? Sa marangya na pamumuhay. Hindi yung maleta yung ating bili na kayo guys. Talagang hindi ako mahiya dyan. Hydro Flask yan, no? Gamit rin yan ni BP Sara. Para naman pariha tayo kay BP Sara, di ba? Okay. Simulan na natin yung ating talakayan. Heto po, unahin muna natin itong si Mima the Vlogger. Binalita ito ng The Manila Times. Okay? Binalita ito ng The Manila Times. The motive for killing political vlogger Alicia Lipata, or she is known to be called Mima Alicia,
was an 8 million debt as well as personal disagreements between her and the alleged mastermind. So, basing on the investigation of the PNP, yung 8 million na utang niya ang pinakadahilan. Okay, siguro nagalit na sa kanya, 'di ba? So ito yung ito yung sinabi ko sa inyo. Binanggit ko ito kahapon. Pasensya na po sa sipon ko, guys, tumutulo yung sipon ko, eh. Pasensya. Ang problema sa bansang Pilipinas, alam ko may poverty. Alam kong hirap na hirap yung buhay natin ngayon na si BBM, yung presidente, no? Yung ekonomiya natin bagsak. Pero, yan ang isa sa mga problema natin sa Pilipinas. Meron kasing mga tao na hindi makontento sa simple life. Okay? Yan nga ang laging sinasabi ko sa mga kaibigan ko, eh. Ayokong maging mayaman kasi kapag mayaman ka, ang dami mo nang iisipin. Meron ka ngang maraming mga negosyo, pero kapag marami kang negosyo, marami ka ring iisipin. Kasi hindi naman pwede magnegosyo ka na pabayaan mo yung negosyo mo. Kailangan mo yung i-organize ng mabuti. Bantayan mo ang mga empleyado mo kasi alam mo naman, meron rin kung hindi mo i-organize yan ng matindi, hindi mo alam na hindi na quality yung business mo o malulugi ka. So what do I mean? Itong kasing babaeng to, sa comment section pa lang sabi, yan, pataas kasi ang pangarap. Kaya sometimes tayo, there is no skipping in life. Yan ang lagi kong ina-advise sa inyo. Wala pong skip sa buhay. Yung bang nasa ibaba ka, tapos gusto mo kaagad pupunta ka dito sa taas, hindi yan pwede. Dapat unti-unti kang tataas. Hindi yung, kasi kung mag-skip ka ng lifestyle, bagsak. There is a tendency na babagsak ka. Babagsak ka. I-example ko na ito. Ang isang tao po na gustong magmamadali, nagmamadali, siya yung nauuna. There is no skipping in life. Kung gusto mong umasenso, kumayod ka. Yun ang Kaya nga sabi ko, yung mga crocodile sa House of Representatives na mga nangungulimbat ng mga limpak-limpak na maletang mga pera dyan sa flood control, hindi sa lahat ng panahon kayo po ay nasa taas. Matutuklasan kayo at may araw rin kayo. May araw rin kayo. Kaya sabi ko, advice ko sa inyo, no? If you want to become rich, okay? Do it in a legal way. Yun bang, yung tipong makikita mo na yung pag-angat mo sa buhay ay may halong galing sa kumakayod ka. 'Di ba? Hindi yung yung iba diyan, no? Maraming mayabang diyan. Nagpapaplex ng kanilang sports car, nagpapaplex ng kanilang mga relo, mga Rolex, ganun, ganyan. Pero sa mga illegal na paraan. So, hindi mo pwedeng ipagmayabang yan. Yung mga congressman dyan na nagpi-flex ng kanilang mga Rolex, mga sports car, hindi yan ikapagmayabang. Yung ikapagmayabang ninyo, yung kagaya kay, kahit nga galit tayo kay Manny Pacquiao, yung kay Manny Pacquiao, dapat siyang magmamayabang dyan sa kayamanan niya kasi pinaghirapan niya yan. Nagpabugbog siya ng kanyang mukha. Nagpapangit siya ng kanyang mukha bago siya na ano tawag dyan? Bago siya na
yumaman. Talagang nagpabugbog. Ang gwapo ni Manny Pacquiao nung kabataan, ha? O, pumangit siya. Hindi naman pangit na pangit. Pero, tingnan nyo, ang daming peklat ng mukha. Oh. Pinaghirapan. May karapatan na magmayabang sa kanyang kayamanan. Pero yung mga tumatanggap ng maleta na hindi man lang galing sa pawis nila, huwag kayong mag-flex, kakahiya kayo. Di ba? Ito ang nangyari kay Mima. Small time, pero small time galing sa small time lang siguro yung 8 million sa ordinaryong Pilipino, pero ayan, natapos yung buhay niya. Skipping in life is bad. Di ba? So tapos na tayo dyan. Dito naman tayo kay Attorney Topacio. Pakinggan natin itong si Attorney Topacio patungkol po dito sa itong ugali ni Lacson. Ito po, panuorin natin ito para malaman ng taong bayan. Kasi galing pa ito si Lacson, kinontra niya si Marcoleta. Ngayon naman, kinontra niya si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi wala siyang magawa eh. Nagsasabi lang ng totoo yung mga senador, siya pikon na pikon. Ito, panoorin natin. Play. Tayo ay gusto natin transparency Opo. and accountability. Kaya nga meron tayo impeachment Yes. kay VP Sara. Opo. At pinabubukas natin yung mga salin, yung mga bank deposits, di ba? Opo. Eh bakit hindi tayo lahat? Oh, di ba? Oo. Di ba? Dapat walang Oh, tama lulusot. naman, oh. Oo, tama. Tama yan, sir. Kasi sabi nila, bakit si VP lang? Selective talaga. Kasi sabi niya, kaya siya ay bumoto upang ma-impeach si VP Sara Duterte ay dapat transparent ang lahat. Transparent ang lahat. Hindi yes. lang si VP. Hindi lang kung sino-sino dyan. Dapat lahat Oo. sila. Ayan. Kasi bakit nga naman isa lang? Bakit Ayan. selective? Ay, kayong nag-umpisa, di lahat na kayo. O sasabi nila, Oo. mag-waive na tayo ng bank secrecy. Ilabas na natin lahat ng mga sali natin. Kasi tinatago eh. Opo. Try mo, pumunta ka sa Secretary General Mm. ng Congress at humingi ka ng kopya ng SALN ng kahit sinong kongresista. Oo. May magbibigay ba? Wala. Oo. Bakit? Ayaw nyo Sasabihin magbigay. ng Secretary General, Malaysia and Ah. Pakistan. Ah, Alam mo yung Malaysia and Pakistan? paki ko sa kanila. Malay ko sa kanila. Malay ko at pakialam ko. Yan. Ay, grabe. Aray So ko. eto, Sakit alam niyo, yan. pinanawagan na ito noon eh. Opo. Ni CJ Corona nung siya ay ini-impeach doon sa trial niya. Hinamon niya ang lahat ng nanoroon ng mga senador at ng mga public officials. O ito, may waiver ako rito. O ito, pipirmahan ko. Yan, pirmado na. O, lahat tayo, pumirma. Dinistribute niya. Pinirmahan ba? Walang Nila? pumirma. Oh, daya nyo naman. Siya lang ang pumirma. Ay, di Ang tawag malabo. doon- Malabo sila. Ang tawag doon Malabo. ay KMU. Kamoting may May ulalo! ulalo! Ayan. Oh, grabe kayo ha. Pero alam mo, attorney, pag ganyan ang ganyan na nangyayari sa bansa natin, nakakatulog pa ba sila? Abay siguro. Ay parang ano, Walang parang, eye bags eh. Ano yung mga facelift? Ay, grabe. Maawa naman po kayo, guys. Ang laki na ng utang natin, ha? Grabe na. Hindi na maganda to. O, di ba, ito nga pinag-uusapan natin bago matapos Oo. bago mag-umpisa yung programa. Opo, nakakatakot na. Dumagdag ng 500 billion. Opo. Pagkatapos ibibida mo yung 800 million. 800 Opo. million na naibalik. Medyo questionable pa yung Opo. basis. Ang dumagdag, 500 billion agad. Grabe. Oh, dahil nga gagawa ng rocket ship eh. Dahil sa rocket ship. Paano po BBM. yung ba nating utang? Ang laki na. Sino bang matalino nag-isip ng rocket ship? Alam mo, may duda ko. Oh. Palagay ko si Larry Gadon. Puro racket ang nasa isip? Ganun ba yung ibig sabihin mo? Ay, ewan ko Hindi ha. sa ganon. Ay, Hindi sa sabihin- ganon. Oh. Kasi, di ba,
Daw Presidential ng mga Advisor netizen. on Poverty Alleviation. Oh, sa Wala naman netizen yata yan. naipayo. Oo. Di ba ngayon naghihirap parami Oh. ang sinasabing mahirap sila. Anong ginagawa ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Wale! Ayan. Ay, happy 1,000 live viewers! Ayan. Maraming salamat po sa inyo and happy Friday! Yes! Happy weekend! Happy payday! Day! Wow! Talaga! Oo, di ba? Sa kabila nitong pataas na Opo. utang Opo. Yun ang at nakakatakot. palalang ekonomiya, anong ginagawa? Ninyo! Tinutulig sa yung mga kalaban sa politika. Yan. Oh. Si Alan Peter ang Grabe. pinuputi. Oh. Ano Tsaka ba naman si yan? si Senator Pia Oo. Cayetano. Etong sinasabing Southeast Oo. Asian Games. Oo. Bakit si Alan Peter? Bakit siya Ito na? na. Pirma po Ito tungkol dyan. kay Lacson. Yung BCDA chairman, si Vince Dizon, with MTD Capital Berhad. Uulitin Ayan na. ko ha, Ayan sa na. mga nakamis. Oo. Yan pong kontratang yan na di umano 8.5 billion lang daw. Daw? Ganito ha, Mm. venture agreement. Okay. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Why? Mamaya ha, mamaya. Mm. Ang joint venture agreement, ganito yan. Halimbawa tayong dalawa, Opo. mag-joint venture. May Opo. lupa ka, Aha. may pera ako. Aha. Jubes, ilipat natin sa pangalan ng joint venture agreement yung lupa mo. Tatayuan ko ng building, Aha. paupahan natin o ibenta natin as condominium, Opo. hati tayo sa tubo. Or, halimbawa, ang worth ng property mo ay 50 million. Okay. Ang structure na, Magkano? na gagawin Mm. ay 100 million. Mm. So, yun ang proportion natin. Okay. Halimbawa, 30 million yung iyong lupa at 70 million yung gagawin. 70-30 tayo. 70-30. Depende sa halaga. Ah. Ganun ang joint venture. Opo. So, under this joint venture, gagawa ng mga sports facilities ng MTD Capital Berhad yung 40 hectares na Wow. lupa sa doon sa BCDA. Opo. Okay. Sa halagang 8.5 billion. So, dapat yon ang ambag ng MTD. Ang Oh. ambag ng BCDA ay 40 hectares na lupa. Ang laki Okay. nun. So far, so Okay. good. Okay. Okay. 40 Anong naging hectares. problema? Number one, hindi naman pala naglagay ng fresh money yung MTD Capital Berhad. Ah. Inutang sa Development Bank of the Philippines. Oo. Ay, kagaling. Pero din natin, hindi naman Ano nagpasok ba ng bagong pera. yan? Niluto tayo sarili nating mantika? Yun, nadali mo! Grabe naman. Hindi ko naisip Oh. yun. O, number two, Oh. dapat yun, joint venture agreement. Halimbawa, Opo. 25 Tama po. years, 30 years. Parang yung ginagawa na Ayala, di ba? Ayun. Ayala style. Yun, yung properties at the end of the term ng joint venture, doon na yon sa may-ari ng lupa kasi hindi mo naman pwedeng dalhin Opo, yun, hindi di ba? pwedeng dalhin. Oo. Matik Or, na yun, yan matik. ay nagbibilong doon sa mga binentahan. Opo. Depende sa JVA. Pwede. Ito, ibang klase. Sabi ng BCDA, yung ginawa mo mga structure, babayaran namin ng 2.2 billion per year for 5 years. Magkano total nun? 2.2 times 5. 11 billion. Oh. Teka muna, akala ko pa 8.5 lang yung halaga. Oo Bakit nga. babayaran mo yung MTD Capital Ba't napunta? Berhad? Bakit ganun? Bakit may tubo agad siya? Sa JPA, hindi garantisado ang tubo. Number 3, yung agreement na ililipat after 5 years sa BCDA, yung mga ginawang mga buildings, Oh. hindi po yun joint venture. Yun ay build transfer scheme. Oh, Okay, yes. bakit itinago sa pangalang joint venture? Ito, sasabihin ko sa inyo. Pag joint venture kasi, subject lamang sa Swiss Challenge. Yan. Ibig sabihin, ako yung MTD. Opo. Unsolicited ito. O, meron akong ganitong offer, 8.5 billion, gagawa ng structure. May isa o dalawa o kung ilan na mga taong interesado rin sasabihin, uy, Partnership yan.
Hindi, teka Hindi. muna. Okay. Sabihin nila, uy, may offer ako sa'yo. Mas maganda sa MTD. 9 billion. Swiss challenge ang tawag doon. Ako na kunin mo, 9 billion. Kasi pinapublish yan Opo. yung JVA. Opo. Ibig sabihin, mas mahirap gawin. Kasi meron ng presyo, 8.5. Oo. Kailangan, mas mataas doon sa presyong yon. Oh. Kung bill transfer scheme, public bidding, mas Opo. mahirap. May pagdadaanan kang proseso. Marami, oo. Mas mahigpit. Hindi lulusot yung racket nila na 8.5 babayaran ng 11 billion. Na hindi billion. naman JVA yun. Oh. Di ba? Merong nakapansin si Attorney Philip Horado Ah, na noon ang hepe ng Office of the Government Corporate Counsel. Sabi niya, oops, teka muna. Hindi pwede yan. Dapat may public bidding yan. Galing. Oo. Kaso mo, inintriga. Natanggal. Ganun Siya pa talaga, natanggal. no? Noong sinita niya. Sa pagsasabi ng totoo. nagtuloy. Kaya kami, dinimanda namin si Vince Dizon noong 2019. Tayo, Opo, Citizens Crime Citizens Watch. Crime Watch. Kung sa tingin namin noon ay may kasalanan si Alan Peter Cayetano bilang chairman ng Philippine Sea Games Organizing Committee Okay. o PHISOC. Okay. Ba't ganun? Philippine PHI SEA Games or PHISOC nga, tama, Oh, PHISOC, PHISOC. Oo. okay. Akala ko PISOT, iba naman yung PISOC. Oo. Oo. Anyway, sa tingin namin may kinalaman siya rito sa kalokohan ito. Eh di, sinama namin siya. Tayo, wala tayong sinasanto. Wala, si Ramon wala. Lopez nga, gabinete ni Pangulong Duterte. Bagamat supporters tayo ni Pangulong Duterte, dinimanda natin si Vince Dizon, Opo. tao ni Pangulong Duterte noon. Opo. Siyempre, bumaliktad na ngayon. Dinimanda natin. Dapat dinimanda natin si Alan Peter. Ayun. Eh, hindi natin... Hindi siya kasali. ginalaw kasi hindi siya kasali. Hindi siya Pagkatapos, kasali. etong si Lacson na kapag yung mga kaalyado niya sa Malacanang ang iimbestigahan, Oh. pinipigil niya, siya yung galit na galit ngayon. Ano, di ba? Ano tawag doon? Biglas. Bouncer ba tawag doon, attorney? Ba't bouncer? Tagaharang. Oo, bouncer. Bouncer siya pag flood control. Pero ito, Bouncer. wala namang kasalanan yung Daw. tao. Yun ang pinanggigigilan niya dahil lamang sa politika. Ano klase yan? Ayun lang, yun lang. Yun lang. Oo. Yun ang sinasabi. Oo. Procurement anomalies. Ano ba yan? Yun ang tingnan nyo. Buksan yung uli. Sapagkat yung kay Vince Dizon, Opo. na-dismiss lang yon kasi inabutan ng pandemic. Sinabi insufficient evidence. Paano hindi tayo makagalaw noon, di ba? Oo. Lockdown, walang chance. pasok ang mga tanggapan ng pamahalan. Yes. No chance to go I-reopen around. nyo yan kung talagang parehas kayo. Baka Eh, mas syempre, malaki hindi problema parehas. nila. Yan ang nangyari dyan. Yung 50 million na kaldero. Kasama yan dun. Mahal. Sasabihin nila, chairman. Eh, ang pumirma nga. BCDA, hindi naman yung chairman. At pinag-initay niya si Alan Peter dahil magaling magtanong Yun. sa impeachment trial. Ay, kayo naman, ganun talaga, mga tirada attorney. nyo naman booking na booking naman kayo Anyway, eto pa. Di ba sinabi natin sa Opo. kabila ng hirap Opo. ay kung ano-anong inaatupag. Ano nangyari dun sa wage increase? Ano nangyari? Naudlot. Naudot, bakit? Ikuwento mo! Ang sabi nila, eto na, sinuspinde Ang sabi daw. ng iba, Sinuspinde. masarap ang patis. Di pala yun. Wag yun. Sinuspinde ng DOLE ang court order na yan. Kasi, Hindi ng dole. mula sa DOLE, confirm na ang court order daw Ayun. yun. Court May order yun. nag-question. Opo. Ay, bakit ganun? Hindi, kinwestiyon itong Redicon Trading and Construction Corporation. Hindi pa pala sila ready. Hindi pa ready. 72-hour That temporary. Hindi, temporary. sa hanip na 72 RO. hours, Oo. status quo ante. Ante.
Ay, ang lungkot naman. Ibig sabihin, kung ano yung umiiral bago nagkaroon ng wage hike, yun Opo, muna. Yun muna. Hindi kasi, eto two sides of the issue. Natuwa tayo na matataasan yung sweldo. sahod ng ating mga manggagawa. Opo. Ngunit, alam nyo, upon further reflection and research, mukhang yan ay ipinatutupad ng DOLE sapagkat yung kanyang hepe ngayon, si Francis Tolentino, na Ay. nangamote. Oh, happy 1.7K Ay! live Thank you, viewers! guys. Thank you. Anyway, bumalik tayo kay Francis Tolentino. Opo, opo. Ito si Francis Tolentino, senador. Tumakbo yung senador yan, Olats. Oo. Kumampi kay Duterte, nanalo. Oo. Yes. Nung senador na, bumaliktad, Bumaliktad. natalo. Natalo. Ngayon, gustong bumalik sa Senado, nagpapapogi, Ayun. in-appoint ni Pangulong Marcos sa DOLE. Alam mo naman si Pangulong Marcos, lahat ng talo, lahat ng sinuka ng mga taong bayan, yun ang ina-appoint. Si Benhar Abalos, diba? Si Francis Tolentino, Ayun. Yung mga olats. yung mga Ayan. olats. Oo. Ayan. Sorry po. Mga Luz Valdez, Ah. Tambalus-lus. Tambalus-lus. Aray ko! Yun ang ina-appoint. Nagpapapogi yata. Eto, nagpatupad ng 85 pesos. Oh. Wage hike, napakalaki. Okay sa manggagawa, pero sabi ng mga ekonomista, sabi ng mga may-ari ng mga negosyo, teka muna, baka counterproductive. Sapagkat, alam nyo, parang yun nga, yung sinasabi ko, yung parang, ano yun, yung tug of war. Yung Hilihan. lubid niyan ay, Opo, palakasan ng yung hila. haba niyan, hindi na-stretch. Ah, Pag opo. hindi mo sa kaliwa, bibigay sa kanan. Kasama. Pag hindi, ganon, and vice Opo, versa. Pag opo. hinili mo sa kanan, bibigay sa Kasama kaliwa. sa kanan. Oo. Ayun. Hinila mo dito, bumigay dito sa kaliwa, Wala mabuti na. para sa mga manggagawa, pero sabi ng mga may-ari ng negosyo, Sa negosyante, masama sa ekonomiya. Yan, skip muna natin yung ads. Ads, skip. Skip. My dad is 68. Skip. He hasn't Ang moved dami much namang in ads years. niyan. And today he's starting Skip. Ayan. So, yun po yung reaction ni Attorney Topacio patungkol po doon kay Lacson. Ngayon, rekta na tayo dito kay Attorney Harry Roque. Ito yung komentaryo niya dito sa ginawa ni BBM kay BP Sara dyan sa tax records. Thank God it's Friday! Matapos na naman ng isang linggo, Biyernes na naman, at dyan sa Pilipinas, I'm sure mag-happy-happy na kayo in a while. Mag-aalas 6, 6:30 na dyan, at I'm sure lahat kayo ay nandyan na, nasa BGC, nasa Makati, o kung nasaan man. Although alam ko na marami naghihirap na ngayon, kaya marami rin na gusto mag-thank God it's Friday, uuwi na lang at magre-relax-relax sa bahay at maghahanap nga ng mga pamamaraan para magkaroon naman ng kahit papanong maaliwalas na weekend para mag-recharge muli sa panibagong linggo na naman ng pagsubok. Anyway, anong pag-uusapan natin ngayon? Well, balita po kahapon na ang bangag, binigyan na po ng otoridad ang BIR para isa publiko ang mga tax filings ni VP Sara. Itong mga tax filings po ito ay minsan hindi nabuksan. Kaya nga po nakapagtataka, paano nila nalalaman na yung mga tax filings na yan ay magpapatunay na guilty ng graft and corruption si Inday Sara Duterte? Doon nga sa Kamara de Representante, maski ang House Committee of Injustice, bumoto para wag buksan. Kasi nga po, malinaw sa batas na hindi po pwedeng mabuksan, maisa publiko ang mga tax filings nang among others, walang otoridad ang presidente. Pero balikan natin yung aking slide presentation. No? Noong issue ay kung po pwede bang mabuksan nga. No? Now, tignan ninyo na meron lang isang pagkakataon na po pwedeng mabuksan nga ang tax filings. At ano yan?
after assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon order of the President of the Philippines under rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner of Internal Revenue. So walang kaduda-duda na mayroong kapasidad itong presidente na bangag na i-authorize ang sasapubliko ng tax filings. Pero tingnan ninyo, babalik ako ulit yung slide ha. After assessment. Ano ba yung sinasabi na after assessment? Ang after assessment, kapag ikaw ay nag-file, sinasabi ng BIR na mali ang dineklara mong income at therefore mali ang iyong binayarang tax. So, ang tanong, hindi issue ang kapasidad or authority ng presidente na isa publiko ang tax filing ng kahit sinong tax filer. Ang issue, meron bang assessment na ginawa sa mag-asawang Mans and Sara Duterte? Sa tingin ko, wala. Pero malinaw ang batas. So ayan, no? After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon the order of the President of the Philippines. So anong assessment ang pinag-uusapan nila? As far as I'm concerned, kung meron mang assessment, ongoing pa yon. Dahil meron namang proseso yan. Hindi naman yan mabilisan na palibasa, in-assess ka ng BIR, yun na yun. Pwede mo pang i-dispute yan. So sa akin, yung confidentiality ng tax filings is absolute. Ang only instance na pwede mabuksan ay kapag merong otoridad na binigay ang presidente. Pero ang presidente, pwede lang magbigay ng otoridad matapos ang isang assessment na wala namang kahit anong assessment laban kay BP Sara at ang kanyang asawa. So siyempre, ang conclusion natin, dahil wala namang assessment, wala pa rin bisa yung ginawa ng presidente na magbigay ng otoridad para buksan ang mga tax filings ng mag-asawang Mans and Sara Duterte Carpio kasi nga nasaan ang assessment na hinahanap or requirement para maisa publiko. Walang assessment eh. So anong otoridad mo para mag-disclose sa publiko ng tax filings malinaw sa batas na ginawa mismo ng Kongreso at syempre ang Senado bilang isang impeachment court ay kabahagi ng Kongreso ay nag-require na hindi lang authority of the President kung hindi assessment. Pero syempre, walang kaduda-duda naman na talagang ang buong akala ni Bangag kapag naisa publiko niya madadawit o madidiin na si BP Sara sa charge ng graft and corruption. Julol. Hindi po ganun yun. Dahil by themselves, ang income tax filing ay magpapatunay lamang kung magkano dineklara mong income, magkano binayad mong tax. Now, at most, ang pwede nilang gawin gaya nung ginawa sa panahon ni Corona kung saan nagbigay testimonya itong si Kim Henares na dating BIR Commissioner. At ang kanyang testimonya yung binayag na buwis over the years ni dating Chief Justice Corona ay napakaliit kung ikukumpira sa naging assets ni Corona. Now, yung ganyang testimonya ba ng isang BIR Commissioner base sa mga tax filings na isinapubliko rin noong mga panahon na yon ni Noynoy Aquino, yan ba'y nagpapatunay ng graft and corruption? Hindi. Kung maaalala nyo, hindi naman na-convict si Corona dahil sa unexplained wealth na gusto sanang patunayan ng prosecution sa pamamagitan ni Kim Henares dahil yung conclusion ni Kim Henares na yung taxes na binayad, yung kita na dineklara ay hindi proportionate doon sa nakalap na yaman ni Corona. Hindi naman yun ang naging basehan sa kanyang conviction. Hindi sa unexplained wealth, hindi sa graft and corruption. Na ang basehan lamang ay doon sa hindi pagdedeklara ng tamang Statement of Assets of Liabilities and Net Worth or SALN ni Corona. Full stop. Pati nga yung mga dollar deposit na nasiwalak ni Conchita Morales na naisa publiko maski na ito ay pinagbabawal sa foreign currency deposit law, no, ay nabaliwala. Kasi, well, hindi siya nabaliwala but yun yung yaman na hindi na-deklara sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth. Ibig sabihin, maski protektado ang mga dollar deposits, pero dahil napatunayan na merong ganyang dollar deposits, dahil si Corona naman ay nag-waive na kanyang secrecy of the bank deposit law, kasama na dun sa mga dollar deposits niya,
ang napatunayan ng Kongreso, dapat yung dollar deposit na yon na-include sa Statement of Assets of Liabilities and Net Worth na hindi naman na-include. So yun ang naging dahilan sa conviction. Hindi dahil sa graft for corruption, hindi dahil sa unexplained wealth. Dahil on its own, ang tax declarations, ang tax filings at saka yung mga buwis sa binayad can only show na on its totality, over a period of time, hindi tama yung assets katumbas doon sa sinasabing kita taon-taon at buwis na binayad. Para mapruebahan ang graft and corruption, kinakailangan pa rin ng ebidensya ng pangungurakot. Kapag wala kang ebidensya ng pangungurakot, magre-rely ka lang doon sa batas na nagsasabi na kapag unexplained wealth ang pag-aari ng isang tao na nagtatrabaho sa gobyerno, po pwede magkaroon ng presumption na yan ay ill-gotten. Pero po pwede naman yan maribat. Nagbenta ako ng lupa. Dati walang balor. Ngayon, mahal. Ay di natural yan na explanation. Kaya biglang lumobo ang iyong assets, no? At ang iyong net worth. So hindi pa yun automatic. It only gives rise to a presumption na po pwede pang maribat. So sa akin, kung ang kanilang pakay sa paggamit ng mga tax filings ay para pruebahan ang unexplained wealth or di naman kaya graft and corruption, hindi po yan tatayo. Kasi nangyari na po yan kay Corona, hindi naman po naging sapat yung ganyang mga dokumento para mapatunayan ang graft and corruption or di naman kaya ang unexplained wealth. Isa pa po, kinakailangan material, kinakailangan relevant. Paano nila sasabihin na yung mga taxes na binayad ni VP Sara at na kanyang may bahay ay mapapatunayan na sila ay kurakot, samantalang wala pang nakakakita ng mga tax filings na yan except si VP Sara at ang kanyang asawa at siyempre at ang BIR. In other words, bago ka makagamit ng ebidensya, ang definition mismo ng material at relevant ay ito yung mga bagay-bagay na magpapatunay ng mga paratang sa hukuman. Paano mo alam na ito'y magpapatunay ng paratang na siya'y kurakot, samantalang hindi mo alam kung anong sinasabi ng mga tax filings na yon? So on that point alone, talagang anong materiality, anong relevance, wala ka naman kasi kahit anong ebidensya pa na napapakita na kurakot si VP Sara. Ang tanging napakita nila ay nag-withdraw ng milyones sa bangko. Pero ang mga bank officials mismo nagsasabi, bagamat ito hindi nangyayari araw-araw, wala namang illegal dito sa pag-withdraw. Dahil pag-withdraw lang yan. Kaya tama naman yung ginawa ng abogado ni VP Sara, no cross your honor. Kasi wala naman silang napruebahan other than nag-withdraw. Nasa ang ebidensya ng pangungurakot, nasa ang ebidensya ng unexplained wealth. Yan ang problema ng prosecution. Wala kasi silang mapakitang ebidensya either ng yung mga marangyang kayamanan gaya ng nangyari sa kaso ni BP Binay noong mga panahon na yon, at wala sila talagang ebidensya kahit sinong magsasabi kurakot si BP Sara. O narinig yun na, yung nakakulong na kidnapper na si Madriaga, na pati ako pilit na sinisira na ako daw ay kaya lang ko siya pinakulong dahil tinutulungan daw niya yung mga farmers na naging victim ako ng land grabbing. Hindi na nila pipresenta. Kasi nakita nila sa format ng impeachment na nakikita ang buong daigdig, magiging katawa-tawa lang sila kung gagamit sila na isang tao na minsan nasentensyahan na ng kamatayan dahil sa kidnapping at ngayon nakakulong na naman. Mabuti sana kung siya nagkamali nung minsan na pagbigyan ng Korte Suprema na reverse ang death penalty on automatic review. Pero nakakulong na naman. Paano mo naman paniniwalaan yung ganyan? Paano nyo rin paniniwalaan yung tao na nagpaparatag sa akin ng mga kriminal na mga bagay? Siya'y nakakulong, siya'y nakakulong. Okay, so yun po ang reaction ni Attorney Harry Roque ha. Talagang itong pag-approve ni BBM dito na buksan ang tax records ni VP Sara ay sobrang sablay. Ano ito? Fishing expedition nga eh. Okay, so mag-comment kayo guys. Like and share sa mga hindi pa yung mga nanonood ngayon, like and share. Sa mga hindi pa naka-subscribe subscribe na po kayo dito sa Donmar TV. And don't forget, mag-comment rin kayo sa reaction ninyo, inyong opinion. Babasahin natin yan sa comment section. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat.
Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!